napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ate Ma'am Wang Yuni, may galip shoutout. So, ang nangyari, hindi nga po ako makapunta. Kaya nga si Master Judea, kaya doon sa vlogger, na nagsasabi kaya ako lang daw siya binanatan kasi gusto daw or naiinggit daw ako sa kanya kasi nasa SM9 na siya. Ulul mo, ha? Saksak mo yung utak mo sa tumbong mo. Hindi ko kailangan manira ng tao para para makasampa lang diyan sa SM9, ha? Mas matagal na dapat nga akong nandyan kaysa sa'yo. Wag kang ulupong. Hindi naman ako katulad nyo na kailangan nyo pang siraan si Master Judea sa SM9 para lang makasampa kayo. Sorry, nadulas ako. Yan nga kasi sabi sa inyo, huwag nyo akong pipilitin. Oy, Sir Rex Hunter, maraming salamat po sa pag-join, ha. Thank you. Ha, ulitin ko, ha. Hindi ako katulad nyo na kailangan nyo pang siraan si Master Judea para lang makasampa kayo sa SM9. Hindi ako ganun, ha. I managed to own business, ha? Itang ina, lol. English yun, ha? English yun! Oo nga, matagal na nga dapat ako doon, Ate Karen. Kaso nga, hindi ko pa kaya kasi wala pa akong lisensya. May lisensya ako, kaso paso. Pirated yung lisensya ko kaya hindi pa ako kaysa naman mag-grab ako, magkano grab dito? 3,000 papunta pa lang ng 'di ba? Studio ng SMNI. Pro Duterte, mega shoutout. Scammer daw ako. Hindi magkaso sila kung scammer ako. Hindi na nila kaya. Umiyak lang sila. Papayakin pa natin sila lalo, ha? Okay, Sir Darrell Gatpayat, mega shoutout. Ulitin ko, ha, doon sa mga vlogger dyan na nagpaparinig sa kanilang mga live. Hindi ko kailangan manira na ibang tao para makasampa lang ng SMNI. Hindi ako kagaya nyo na siniraan nyo muna si Master Judea para lang makasampa sa SMNI. Hindi ako ganon, ha? Para sa kaalaman lamang ng lahat. Kaya kong itaguyod ang sarili ko. Kung gusto may gugustuhin man ako, kahit nga maging bodyguard ako ni Tatay Digong, kaya kong gawin, charot. Hindi ko galing ganun. Hindi ako katulad nyo na kailangan siraan nyo pa si Master Judea. Si Master Judea dating loyalist yan. Dating si Master Judea. Huwag nyo tatanggapin yan dito. Huwag nyo ba huwag na yung Davao sa KOJC. Huwag nyo sa SM na yan kasi tropa ni Ninyan. Hindi ako ganon. Kaya huwag nyo katulad sa inyo. Don't try me. Ha? Don't me. Ha? Don't me. Ano don't me? Huwag ako, ha? Ibang-iba ako sa lahat ng vlogger, tandaan niyo yan. Mapa-camera or personal man, ibang-iba ako. Huwag ako. Hindi niyo pa kakayanin. Baka mapahiya lang kayo sa akin. Ha, baka mapahiya lang kayo. Kaya kumare, iba na lang, ha? Huwag kami. Hindi pa tayo nakakatsyempo ng nananapak na vlogger sa personal. Huwag ako, ha? Huwag ako. Okay, ito na nga, simulan na nga natin, Ang mga dilawan to na. Ang mga pansudugyot vlogger ay naalarma. Naalarma sila. Sapagkat bakit daw lumabas ang mga conversation? Conversation, ang pangit. Bakit daw lumabas ang mga conversation sa kanilang Jesse? Bakit nga ba daw lumabas? Sino daw ang traidor sa kanilang Jesse? Ang kinakatakot pa ng iba, gumawa sila ng ibang Jesse.
Sobrang takot po ng Team A, nakakabilang sila Mike Abe, Cas Jarret, sila Ulo. Ay, hindi, ibang team pala sila Ulo, ibang team pala. Gumawa na lang po sila ng Jesse. Kasi baka daw may traitor sa kanilang grupo. Oo, hindi na lang daw sila nag-Jesse. Chat-chat na lang daw sa mga member na mga may talent pibuan-buan. Oo, so ngayon, nagwawala ang mga tanso. Oo, na ba ngayon ginagawa na naman kami ng issue. 3 million ha? Kasama daw ako ni Banat Bay na ng scam ng 3 million. Ang lulupit nyo talaga. Ang lulupit nyo, oy. Wait lang. Oy, kay Ismati Precious, maraming salamat po. Thank you. Oh. Anak ng teteng kayo. Sa susunod kasi, salain nyo maigi mga member nyo. Para hindi kayo nalalabasan ng nalalabasan to na bastos na walang leak na lumalabas dyan sa GS nyo. At ito na nga, pati yung mga, antay-antay lang tayo ng approval kasi syempre kailangan natin na maaprubahan muna yung mga ilalabas natin na conversation or sa GC nila. Ito ilalabas natin yung about doon kala Abe. Yung magkano yung talent pinila, nandito na yung kaso kailangan pa natin magpaalam. Yung kay kala Chris Ulo, dun sa TBJ, dating mga kasamahan ko sa TBJ, meron din pala. Matagal ko naman sinasabi sa inyo na, maniwala. Bagay, si Tatay Digo nga, sinabi ang bangag si BBM, hindi pa rin kayo naniwala. Hindi nga kayo naniwala dati kay Tatay Digong, nabangag si BBM, binoto nyo pa rin. Diba? Ako rin, sinasabi ko na sa inyo na yung mga yan, may mga sahod na nga yan. So ngayon, may GC sila na ang tanong, eto pa ang malupit. Ang malupit dito, lalong-lalo na si Ulul, ay siya pala sa kanya pala dumadaan ng pera na para dun sa mga kasamahan nilang vlogger, kasamahan niya. Sa Ma'am Aki, dito yung crush ko, si Ma'am Aki, ang gundo ni Ma'am Aki. Ma'am Aki, ba't ganyan, nai-love na naman ako sa ilalo, Huwag kang ganyan, Ma'am Aki, wala na, may asawa na si Just Jelly, kaya ayoko na. Kay Ma'am Aki na ako. Mukhang single to si Ma'am Aki. Sa Ma'am Aki, nasira tuloy yung topic ko, so bali, nga pala. Sa mga, kala Magnus dyan, kala Libag. Tangina, baka mamaya ginugulangan kayo ni Crisulo. Baka mamaya, yung 30,000, yung 50,000 dapat na or 70,000 na para sa inyo. Nagiging 50 or 20 na lang yan, ha? Naku, minsan mag-observe kayo kay Ulo. Nung nasa Bantag yan, ang daming in-scam ng mga vlogger niyan. Ang daming in-scam dito yan, yung mga damit, yung mga t-shirt. Baka mamaya bigla kayo magulat, ha? Andito yan lahat. So kung scam lang, ang dami dito. Dito may ebidensya. Gusto mo makita ebidensya, ha? Ay na best ko na sinabi sa inyo yung ebidensya na yan, Ma'am Lori, mag-live shoutout sa Ma'am Lori. Kaya ikaw din, Mima Punyeta. Ang pangit ng pangalan na puta ka, katulad ng mukha niya. Mima Punyeta, may size ka, ha? Balita ko, nung nakarang rally, kinulimbat mo lahat ng pera. Yan tuloy, walang nagpunta sa rally nyo. Balita ko, tigwa 1.5 ata yung mga tao. Ginawa mo lang atang 500. Pamasahe pa lang daw sa jeep nila yung kulang na. Nako, may mapunyeta, wag kang ganyan. Kalalaki mong tao, mandurugas ka. Wag ganun, ha? Nakalalaki mong tao, mandurugas ka? It's so hurt. Ha? Yung tangina. Grabe, Hindi, nai-imagine ko lang, Kasi eto may isang vlogger dyan dating kasamahan din. Kasamahan din namin yan ni Spencer. Tingnan nyo, umalis na ngayon sa trabaho. Dati, hirap na hirap yan. Kasi nga, yung asawa niya may sakit. Yung asawa niya may sakit. Tapos ngayon, driver lang ho yun. So ngayon, puta na, umalis na sa trabaho.
Yun pala, ikaw ba naman, may 50,000, may 50,000 ka per month, tapos pera pa ng views mo sa YouTube, puta na, aalis ka na talaga. Diba, Ate Rica Abe? Shoutout sa'yo. Putang ina, lupit mo tol. Tapos ngayon, sasabihan mo kami ni Banat by na scammer. May katibayan ka ba? Alam niyo sa tutusin, alam niyo sa tutusin, wait lang ha. May kukunin lang ako, may papakita ako sa inyo. Ito yung sinasabi ko nung nakaraan. Wait lang. Alam niyo, sa totoo lang, dumating na siya eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung nakaraan. Ito po yung pangbabastos ng ibang mga vlogger dyan. Yan, ito po, nasa envelope. So, yan, makapal po yan. Nandito po, yung mga bunga po ng katarantaduhan ng ibang mga vlogger dyan. So, hindi ko muna sila papangalanan kasi, idadaan natin sa batas. Oo. So, nandito na sila. So, ilan niya sila? Ilan ba to? Apat ata, 5. Oo, na nandito sila sa na to. Ayan yung bunga ng mga pangbabastos nila sa mga kapatid ko, pangbabastos nila sa nanay ko. So ngayon, nagbunga na po, no? Ay, Sir Spencer, may nagtatanong dito. Ano daw pangalan nito? I-chat mo nga sa akin mamaya. Kasi hindi ko siya ma-shoutout eh. Sabi niya kasi, friend mo daw siya. Yan Sir Spencer, yan siya So yun na balik tayo doon sa topic. Ayan na nga ay sa kakagago nyo. Yan nga, kaya nga kung sa akin nga yung panggagago nyo sa akin nagbunga na, paano pa kaya yung kala BP Sara? Paano pa kaya yung kala Paano pa kaya yung kala Tatay Digong, yung mga pagmumura nyo sa kanya, yung pagmumura nyo kay Baste, Hamawari. Yan, Hamawari. Si Hamawari. Okay. No, yung pagmumura nyo kay Baste, pagmumura nyo kay BP Sara, diba? Magbubunga din yan kasi sa akin nga, nagbubunga na eh. Ngayon, hindi ko muna ilalahad yung pangalan ng mga tao dito, no? So, syempre, on process pa kasi. Yung kay Banat Bay, walang kaso si Banat Bay, mga tanga. Hindi, nakita nyo lang na kinasuhan na agad. Wala pa nga yung papel kay Banat Bay, may kaso na agad. Ito ang malupit. Kasi, aantayin na lang nila yung papel sa kanila. Tapos, mag-harap-harap kami sa hearing. Ayun yung malupit dyan. Yun talaga. Kapag natalo sa hearing itong mga to, iyak to, may kaso sila. Una-una, kaso nila is child abuse sa mga kapatid ko na ginago nila sa social media. Nandito yung mga comment nila at video sa mga live, no? Tapos yung tawag dito, yung ginawa pa nila sa magulang ko. So, kaso agin yun. Hindi ako nagkaso sa kanila. Hindi ako nagkaso. Kundi yung magulang ko. Sabi sa inyo eh. Kasi waiting lang kayo eh. Yan na, nagbunga na. Magulang ko ang nagkaso, hindi Tsaka ito pa, yung tito ko. Ongoing pa yung kaso ng tito ko sa kanila. So waiting lang kayo. Ongoing pa yung kaso ng tito ko. So, syempre, medyo kinapos kami ng pera. At sabi ko, sa susunod kang buwan ulit ng sayo naman. Tapos meron pa magkakaso sa inyo. Si Ma'am anong pangalan na sa cellphone ko? Ito si wait lang andito yung text nun eh. Wait lang, hanapin ko. Yung na-scam ng 34,000. Ma'am, Ohana ba yun? Ohana? Sir Spencer, tama ba ako? Ma'am Ohana? Ohana ba yun? Yung OFW na in-scam ni Ulol? Oo. Wait lang, hanapin ko. Nandito yung text nun eh. Wait lang, tsaka na. So yun nagbunga na. Waiting na lang tayo, no?
Oh, Ate Rona, mega love shoutout sa'yo. Maraming salamat kay Ate Dolores. Mega love shoutout. Alam niyo kasi yung ginagawa. Oh, kay Erika ba? Si Erika, si gandang Erika, nag-member na sana all. Iba rin nung gaganda ng Erika. Kaya yung ginagawa niyo sa Duterte, sa magbubunga din yan. Wait lang kayo. Masyado kayong atat. Oo. Okay, mabalik tayo doon kay Mima Punyeta. Alam mo, Mima Punyeta, bago mo kami sabihin ng scammer, tingnan mo muna yung mukha mo. Oo. Tsaka ito, Mima Punyeta, minsan ang pagiging tanga, hindi yan inaaraw-araw. Minsan ginagabi-gabi lang yan. Minsan ginagabi-gabi lang yung pagiging tanga, Mima Punyeta. Oo, tsaka ito kung sasabihan mo kami ng scammer, tingin ka sa salamin. Mas mukha kang scammer sa amin. Mas mukha kang scammer sa amin nila Banat Bay. Oo. Tsaka ito lang masasabi ko sa'yo, Mima Punyeta. Magpakalalaki ka muna. Alam namin lalaki ka. Huwag ka na magpanggap. May titi ka rin. Sorry. Hindi porket naka-brace ka na ngayon at medyo pumuti na yung mukha mo kaysa sa leeg mo, akala mo matatakot mo na kami. Tibo daw siya? Tibo daw siya. Yang si Mima, crush daw niya si Mocha Girls. Putay na, paano ka naging tibo? May titi ka. Putanginan to. Paano ka magiging tibo? May titi ka. May Adam's apple ka nga eh. Tapos sasabihin mo, may crush mo ang Mocha Girls. Baka crush mo dahil lalaki ka talaga. Lalaki yun. Kita nyo, Adam's apple dito, bakat na bakat. Adam's apple nun. Tingnan nyo yung balikat nun, yung panganon. Di ba lalaki yun? Kaya nga pinatulan ko yun eh. Kaya nire-reactionan ko yun kasi sabi ko, okay na pala, lalaki naman pala to. So walang di ba? Hindi rin transgender yun kasi ang transgender mayayaman. Oo, walang kakayanan magparitoke yun. Kung kung magpapalagay ka man ng kipay, kung magpapalagay ka man ng tilapia sa katawan mo, unahin mo muna yung mukha mo. Puta na, sagwa ng mukha mo. Tawag dito? Ay, Ma'am Aki, maraming salamat, Ma'am Aki. Ang ganda-ganda talaga. Pagandahin mo muna mukha mo. Pag napaganda mo mukha mo, tsaka ka magpa-opera. Palagay ka ng boobs, palagay ka ng tilapia, di ba? Oo, magganon ka muna. Ayusin mo muna yung timplada ng mukha mo. Tapos kapag nagawa mo na yon, pag medyo maayos na yung mukha mo, tsaka ka magpa-opera ng magpalagay ka ng tilapia. Puta na, lalaki ka eh. Sasabihan mo kami na crush mo crush mo ang Mocha Girls. Puta na, kahit na maging babae ka, hindi ka magugustuhan ng Mocha Girls. Yung bantot ng bunganga mo. Sasabihan mo pa si Banat Bay na scammer? Tingnan nyo nga, ikaw nga dati naka-monoblock ka lang. Ngayon naka-gaming chair ka na. Puta na, sino mas mukhang mahirap sa inyo? Dati monoblock lang yung upuan mo, ngayon naka-gaming chair ka na. Puta na, huwag mo kang paglulukoyin dito. Pati sarili mo niloloko mo. Alam mo, simula nung pinanganak ka, lalaki ka. Hindi ka babae. Kaya wag mo kami paglolokohin. Mas mukha ka pang lalaki kay Banat Bay eh. Si Banat Bay, pag tinanggalan mo ng balbas yun, minake-upan mo, magmumukhang babae pa yun. Ikaw, kahit anong, kita mo, naka-makeup ka na, pero mukha ka pa rin lalaki. Kulang na nga lang sa'yo, balbas eh. Partida, naka-brace ka pa niyan, pero mukha ka pa rin lalaki. Kaya tigil-tigilan mo kami, Mima Punyeta. Wala ka maloloko dito. Alam namin hindi ka tiga Thailand na para hindi ka mahalata na isa kang babae. Halatang halata ha.
Halatang halata. Wag mo kaming pinaglolo ko dito. Ang tangin na, pinaglolo ko mo kami. May hotdog ka rin. Oo, bakla yun, guys. Ba't nyo sinasabing babae yun? So tingin nyo kung babae si Mima, papatulan ko yun? Hindi, lalaki kasi yung kaya pinapatulan ko. O sige nga, amunin natin siya. O. Magpakitaan kami ng hotdog sa magpakitaan kami ng katawan sa live namin. Mauna siya. Doon, kapag napatunayan niyang wala siyang hotdog, maniniwala ako sa kanya. O, game. Oo, lalaki yung buta na may Adam's apple dito. Tingnan niyo yung tingnan niyo nung pumunta yun sa rally. 'Di ba? Bakat yung hotdog. Yung may mga video nun. Ano ba yung short na parang bakat na bakat? Yung parang pang Zumba. Anong tawag dun sa shirt na yun? Sa jogging pants na yun? Yung bakat na bakat talaga. Oh, tignan mo may nakabalagbag na hotdog sa video nun. Tapos sasabihin nyo, babae. Ew! Okay, maraming salamat, Ma'am Rona. Thank you. Ngayon nga, nagkukumahog sila. Sabi nila, tanga na ba? Bakit na Bakit cycling yo? Di ba nung pumunta sa rally yun, naka-cycling. Bakat na bakat yung nakabalagbag yung hotdog sa Tingnan niyo dun sa live ni Gurang Toits. Andun, kitang-kita, nakagano pag ganyan, nangahaba nga Tapos babae. Anak ng tete naman yun. Kaya pinapatulan ko yun kasi lalaki yun. Kung babae yun, hindi ko papatulan yun. Diba? Kaya saan ang interview mo, Jay? Saan interview mo, Jay? Mamaya, easy lang. May interviewin tayo rito. Oo, akala nyo, baka magulat kayo sa ang gwapo ng bisita ko ngayon. Oo, kakambal ko to. Guys. Bisita ko. Kaya i-share nyo na yung ko. I-share nyo na yung live natin. May bisita tayo dito. Inom lang ako ng kape. Wait lang. Nagugulantang po yung mga tanso vlogger. Sabi ni Nino Barsaga, paano nakakarating sa Banateros yung conversation natin dito? Sino ang traitor dito? Sabi ni Nino Barsaga. So itong ibang mga vlogger katulad nila Mike Bading Cervera, kaya katulad niyan nag-aklas. Naggawa na ulit ng panibagong GC kasi parang napasok daw sila ng traidor. So gumawa sila ng bagong GC, at sinasala na daw nila yung mga vlogger na kinukuha nila. Para daw hindi na lumabas yung kanilang naked. Yung kanilang naked, So ngayon, natataranta sila. Nag-iisip sila, sino ba dito yung traidor? Alam mo, minsan Nino Barsaga, ito sa mga tanso vlogger, alam niyo minsan yung parang talagang saludong-saludo sa inyo. Minsan ay yung traidor sa grupo. Minsan, ang pangalan ng traidor sa grupo nagsisimula sa letter M. Tapos tatapusin sa letter C. Malay mo, Nino Barsaga, yung bata mo pala na isang bulati na lang pipirma, matitigok na. Yan pala yung traidor sa inyo. Ngulitin ko, Nino Barsaga, nagsisimula sa letter M ang pangalan, nagtatapos sa letter C. Malay mo, baka siya yung nagkakalat ng info na yan. Ingat kayo dyan. Pati ba sa totosin, yung team A nga, nasa amin na yung list nun. Lalaki pala ng sinasahod ng team A, no? Ang laki pala ng sinasahod ng team A. Putik na yan, umaabot ng 100K per month. My G! Pero saan ang tanong dito, saan galing? Saan galing yung pinapasahod sa inyo? Sa kaban ng bayan yun. Putang na kayo. Diba?
Ha? Oy, putik na yan. Saan galing yun? Sa kaban ng bayan yun? Ha? Tapos kayo, tuwang-tuwa kayo. Tapos pinapakain pa ninyo sa pamilya nyo. Naku po! Naku po! Uy, nagulat ako Tangina, may isang tanso vlogger na hindi ko akalain na ang taas ng sahod niya. Oo, hindi ko talaga akalain. Sabi ko, puta, tatanga-tanga to Ang taas pala ng sahod. Meron dun guys, 500k per month. At meron dun, pinakaisa. Alam nyo, totoo yung sinasabi ni Banat Bay na 700k? Alam nyo, totoo pala talaga. Hindi pala talaga biro. Yung sinabi ni Banat Bay na 700k per month. Ina talaga. Oo, kita namin guys. Sabi ko, grabe. 700k per month. Tapos, kaya pala sabi ko, diba dati Duterte to, biglang bumaliktad. Kaya pala, puta na 700k pala. Sir Spencer, lipat na tayo doon. Siguro naman magkakaroon tayong talent pin na 700k, kayang-kaya natin yun. Ay di hamak na mas matalino tayo sa mga yun. Grabe. 700k per month. Ang dami. Makakabili na ako ng sports motor noon. Mabibili ko na yung pangarap ko ng motor na BMW 400cc. Biruin mo 700k per month. Tapos ang pinakamalupit pa dito, malakas ang kapit mo. Kapag may kaso ka, absuelto ka. Putang ina, sarap nun guys. Ang glupit. Tapos ang malapit pa pala dito, kada isang vlogger pala sa Team A, sa Team A GC kasi nila, tag dito, puro mga leader. Mga leader nandun. Sila Nino Barsaga, Team D yun malayo yun. Team Tae yun. Ganun. So, doon pala sa GC, may mga leader. Halimbawa, eto si Untog, yung tropa ni Spencer Lacale. Di hawak niya yung mga hawak niya yung mga TBJ, dating TBJ defender ko, no? Na pinagkakitaan lang ang TBJ, no? So, hawak niya yun. Ang tanong, nakakarating kaya sa mga vlogger niya yung sapat na sahod? Baka mamaya malaling Nino Barsaga, si Bantag nga, in-scam Ayan pa kaya? Pera na yan, maliwanag na pera na yan. Oo, maliwanag. Hindi maliwanag na pera na yung maliwanag na pera na yung nangyayari sa kanila. Burin mo, bibigyan sa halimbawa, ang usapan sa GC, ito po, may 4 po akong member, pang-5 po ako. May 4 po akong member, magagaling po ito, malalaki po ang channel. Malalaki po yung channel ng mga to. So, bigyan nyo po ng magandang talent po. Sabihin na natin na si 70k o 70k. Kaya nga yung yung tropa ni Sir Spencer na si Libag. Tignan nyo, wala na ngayon, wala na hindi na nagtatrabaho, nagbablog na lang. Kasi nga, ikaw ba naman 70k per month, di ba? Kung samantalang dati, nangihiram pa yan kay nangungutang pa yan kay Boy Sardinas. Yung tropa namin ni Sir Spencer. Congrats pala kay Boy Sardinas Viral ang mga video niya sa Facebook ngayon. Aero Metal Guard ang pangalan niya sa Facebook page niya. Yung dating binablog ko sa charity, binablog niya, nag-viral. Kaya congrats sa iyo tol Alam niyo ba? Nangutang pa kaya yun kay Boy Sardinas. Nung pumunta kami dati sa MTRCB, nangutang pa ng pera yun. Na para panggasolina ata or pamasahe. Tapos ngayon, putang ina, ang lakas na ng loob. Umalis na po sa trabaho. Umalis na sa trabaho. Ayun, lupit. Umalis na sa trabaho kasi nga may 70k per month na. Kaya ang tanong, buo ba nakakarating sa kanila mga sahod? Baka pag hawak na ni Ulo yung sahod, pagbigay sa mga kasamahan, nasa 50,000 na lang. Nung mahirap dyan, no? Pero doon, wala naman na tayong pakialam kahit magkabawasan sila doon. Sila naman naglulukuhan lang.
O, kaya pala, sabi ko, no, yung dating bumabanat kay Sir Spencer, yung nga pala, may payo ako sa libag. Total, malaki naman na yung kinikita mo sa YouTube at sa talent fee mo, buwan-buwan sa handler nyo, magpaturok ka ng glutathione para mawala na yung pekas-pekas mo sa mukha. Mawala na yun. Oo, magpaturok ka ng gluta sa mukha mo. Pag ay nako, sabi ko tanggal yan. O kahit dito lang sa mukha, yung mga ganun-ganun mo rito, pati dito, yung itim-itim mo, tanggal yan. Magpaano ka, magkano lang, guys, sino nagguguluta rito? Yung ini-inject, magkano ang inject ng gluta? Siguro mga 20,000 isang inject, puputi ka na. Diba? Sino nagguguluta dito? Paki-comment. Sino may alam ng gluta dito, yung ini-inject na ganon? Yung ini-inject na ganon, ay, gawin mo yun. Gawin mo yun, libag. Para mamuti-muti na, puta, puro ka filter. Ha? Puro ka filter. Kita mo kahit may cartoons na yung mukha mo, kita pa rin yung libag mo. Ang pangit. Ay, papaliha. Grabe naman kayo sa liha naman. Grabe naman kayo. Ay, hindi na pala tinatalaban ng gluta. Ay, grabe naman si Sunny. JG, maniniwala ka lang dyan pag maritoke ang ngipin nila Ninyo at Mima tapos ipaayos ni Chris Untog ng dila niya. Sobra. Ay, naku. Grabe, no? Ito pala, 30K mag-inject ng gluta. 30K kaya. Wala sa isang buwan. Yan naman pala yan na, binigyan ka na namin ng tip dito, ha? 30K. Pang matagalan mo na yun, matatanggal yung pekas-pekas mo sa mukha. Yan pala. Pwede rin yan kay Mima Punyeta. Mima, ipa-inject mo yung leeg mo para pantay ng kulay sa mukha mo. Salamat po, ma'am. Ito pala, kilala pala ito ni Sir Spencer. Okay. Maraming salamat, ma'am Marian Julian. Maraming salamat. Birin mo, 30K lang yun, no? Kayang-kaya mo na yun. Mima, alam mo kapag diba, nakikita namin sa video, ang puti ng mukha mo, pero ang itim ng leg mo. Pagpagluta ka. Para mas lalong para mas lalo kang makabulag, para mas lalong magmukha kang babae. Para hindi ka napaghalata kasi ngayon medyo halatado pa na lalaki ka. Kaya magpaturok ka ng gluta, 30,000 lang, kayang-kaya mo yan. Hindi yan uubos dun sa kinupit mo hindi uubusin yung nakupit mo dun sa rally nung nakaraan. Diba, sabi nga nila sabi-sabi ng mga kasamaan mo dyan dapat maraming dumalo dun sa rally nyo sa Bonifacio. Kaso tigpa 500 lang daw binigay mo sa mga tao. Kaya hindi nagsipuntahan. So yung 30,000 na yan, hindi makakaubos ng kinupit mo yan dun. Ipaturok mo niya sa leeg mo. O kaya sa bunganga mo para bumango. Balita. Hindi kasi naging tropa dati naging jowa to dati ng tropa ko. Sabi ko, kaya alam ko na lalaki. Oo, sabi ko, tol, di ba naging jowa mo? Naging jowa ko. Sa vlog lang din sila nagkakilala. So sabi niya, naging ko yan. Kasi nga, nung panahon, call center yan Sa call center, kaya pala may nag-English na minsan Sabi nga, call center dati trabaho niya, nung mga panahon na medyo mapera pa sikat pa ang trabaho ng call center nun So, hindi pala call center. Ano ba to? Yung nag-show? Ano ba yun? Hindi pala call center, sorry. Yung mga Amerikano tapos mag-show. Ano ba yun? Cyber, ano ba yun? Nakalimutan ko yung trabaho na yun. Oo, naggaganon daw siya. Kaya nga, pinato siya ng tropa ko kasi nga, may pera. Sabi ko, babae ba talaga? Sabi, hindi to, lalaki yan to. Oo, lalaki yan. Oo. Sabi ko, ba't boses babae? Siyempre, marami naman mga bakla na boses babae. Ano ka ba? Oo. Sabi niya,
Sabi ko, kaya pala may Adam sa Apollo nga, sabi niya. Mima, sabi sa'yo, magpa-gluta ka. O ba, para pumantay yung kulay mo sa mukha. Tsaka wag kang yung dakdak ng dakdak tapos wala kang ebidensya. Oo, ang pangit kasi. Oo, pangit mo na nga. Tapos dakdak ka pa ng dakdak. Salamin na lang kulang sa iyo eh. Ha? Paano na lang, halimbawa, kung palapatol si Banat Bay, kasuhan ka ni Banat Bay, about dyan sa 3 million na sinasabi mo, di kawawa ka. Hindi wala kang pambiling titi. Di kawawa ka kapag tawag dito, kapag kinasuhan ka. Huwag kang masyadong magpauto sa mga kasamahan mo. Pagdating ng araw, kapag nakulong ka, tingnan mo si Morales. 'Di ba nung nakulong, asan na yung mga sumusuporta sa kanya? Wala. O kapag pinatay si Jonathan Morales, mapagtatanggol ba siya ng mga sumusuporta sa kanya? Wala. Kaya ako sa iyo, Mima, huwag kang magpapauto sa mga kasamahan mo. Pag nakulong ka, pag nakasuwang ka, walang dadamay sa iyo. Lalong-lalong baho ng bunganga mo. Ito naman, dito naman tayo kay Mike Cervera. Napaniwalang-paniwala sa mga chismis ni Mima Punyeta. Alam mo, Mike, ang baho na rin ng bunganga mo. Lahat na lang ng ka-fake newsan ni Mima, sinasakyan mo. Oo, Mike. Tsaka ito, pinagtanggol niya yung sarili niya, hindi daw siya bakla. Subukan nga natin kung hindi ka bakla, Mike. Suntukan kaya tayo, Mike. Di try lang naman, di ba? Di ba sa nung mga panahon ng mga lolo natin, kapag medyo nagkakadiskusyonan ng mga kalalakihan nung mga panahon na yon, ang nangyayari is talagang nagbibitawan sila. Ipinapakita nila yung kanilang lakas bilang isang tunay na lalaki. So Mike Cervera, eto, hamunin kita, suntukan tayong dalawa. O kaya suntukan kayo ni Banat Bay. O kung talagang tunay na lalaki ka. Ngayon, kapag hindi ka kumasa sa hamon, bakla ka nga talaga. Kaya pala diring-diri ka sa yung pinakalat nyo na video ni Maharlika, kaya pala diring-diri ka sa Kipay eh. Yung pala, bayot ka rin pala. Ito na, ba't ganyan yung mga tansu vlogger, mga tansu dugyot vlogger, no? Bakla. Yung isa, mukhang parang babae na lalaki naman talaga. Si Mike Cervera, bakla. Walang bakla dyan sa inyo. Si Mike Cervera, si Nino Barsaga, si Cash Jarrett, sino pa ba? Maraming bakla dun eh. Si Libag. Oo, sila eh. Nagkainan sila ni Magnus nung pumunta kami sa MOA eh. Sa hotel natulog yung dalawang yun eh. Yun. Tapos, mga sintu-sintu. Ba't kaya mga team nyo? Grabe. Grabe naman kayo. Mga team nyo, puro pang drag queen eh. Nakita ko, drag queen. Oo nga, mga pang drag queen kayo, no? Kaya pala dati, nung nasa TBJ kami, todo tanggol tong mga to, todo tanggol kay, sino ba to? Sino ba yung nakasuhan? Yung drag queen? Sino ba to? Nakalimutan ko. Sino ba to? Nawala sa isip ko. Yung pala, idol pala nila yun. Oo, yung kinasuhan na nagdadrag, yung ginaya yung si Jesus. Sino nga yun? Wala sa isip ko yun ha. Ano bang pangalan? Nung kaya pala pinagtatanggol dati ni Mike Cervera yun. Yung pala, Juding ka din. Kaya pala. Grabe ka, Mike Cervera ha. Oo ha, Juding ka rin pala ha. Teo Paing. Hindi si Pura Luka. Oo. Kaya pala pinagtatanggol mo ha. Mike Cervera, si Pura Luka ha. Gusto mo rin pala maging drag queen, ha? Lalaki daw siya eh. Pero idol mo si Pura Luka.
Lalo klase ba? Ano klase lalaki yun? Lalo ka ba? Idol yun ng isang bakla. Tira, ulo ka ba? Kaya pala todo tanggol ka kay Pura Luca Vega, ha? Mike Cervera, ha? Puta na, ha? Kaya pala todo support ka kay Mima, ha? Pag mga bakla talaga may mga may mga talagang nagkakaisa sila no. Oo, nagkakaisa talaga sila ng ng panguunawa. Oh, hindi napapansin ngayon kapag halimbawa bakla ka tapos ang siyempre 'di ba? Alam niyo naman yun eh. Ay Papa, may galong shoutout kay Shaolin Pishantor TV. Subscribe niya si Papa. Oh, alam niyo, 'di ba napapansin natin ang bakla, ang mga tropa niyan is mga bakla din. So tingnan mo sila Mike Cervera. Oh, tingnan mo yung mga tropa. Puro mga bayot din. Oh, katulad niyan si biyahin ni Kokoy. Oh, isa ring bayot 'yon, tsaka yung si Ramos. Yung si Ramos yung jowa ni Nino Barsaga. Si Mark Ramos ba yung hype na suntukan daw kami sa BGC, sabi niya. Nangyari, sabi ko sige tara. O ngayon hindi na nag-reply. Hindi na ako naghamon, ewan ko, baka baka tawag dito, baka nabayagan, umurong ang bayag. Kaya ganun. Wala tayong magagawa dun. Ngayon talaga, nga pala, may bago pala. Ito pala. May bago pala dito. May bago tayong papakita. Ito. May bago tayong papakita, ha? May bago tayong papakita. Ito. Ito, Ano to? Ganito ka ba talaga? Ay, si Mima, nag-ano na pala, tawag dito, nag-post na sa akin. Ito na, papakita natin. I-send natin sa dali, i-send natin. Ako yung tinatawag, ito, may bagong pakulo si Mima Punyeta. Sabi ko sa inyo, pag nabibisto kayo na lalaki kayo, nagagalit kayo eh. Asan yun? Naisave pa lang muna natin. Yun, save ko na. Ito, may papabasa ako sa inyo. Guys. May post na si Mima mapatungkol sa akin. So, ito, sisend ko sa inyo. Tapos, ito muna, may paparinig muna ako sa inyo, ha? Ito, bago to. Ito, bago to. Asan yun? Asan yung voice over na? Asan na? Asan na yung Master Jude? Asan na? Ito, bago, guys. Mahaba to, ha? Na bakit daw lumabas na yung mga conversation sa GC? Ay, nako. Ito, malapit na. Ito. Ayan, napakinggan natin, Dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro-Marcos ka, anti-Marcos ka, pro-Duterte ka, anti-Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pera. pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Ay, grabe. Yun ang importante. Hindi pwedeng sabihin, ay hindi, didiis ako. Hindi pwede. Magpakatotoo tayo, ha? Hindi tayo nagbablog para kumita. Ha? Yun ang totoo. Okay? Ito ang literal na takbo ng social media. Wow, Kaya nga sinasabi ko nga minsan, lahat tayo bayad. Wow! Now, dito, ang abutan dito, hindi Inamin, in fairness, inamin niya rin, At least inamin niya, Play natin. Gcash, cash to cash. Okay? Ang sahod nyo rito, 15.30. Ay, grabe. Pero bukas i-update ko Diba? May ibig sabihin, 15.30. May kinsenas, may katapusan. So, ibig sabihin, tugma nga yun dun sa sahod ni Mike Abe. Kuno ha, di umano. Si Mike Abe ay sumasahod by kinsenas ng 250,000. So, sa madaling salita, 500k per month ang sahod ni Mike Abe. Kuno ha, kuno. Di umano ha. Di umano, okay. Legit pala talaga. 30-50, okay. 15-30 pa lang sahuran. o paanong mangyayari sa meeting. Okay? Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Aba. Okay? Basta't ang the best, Hindi daw pwede pangalanan, pero yung pangalan ng GC, House of the Representatives. Okay. prepare kayo
Tapos, yung nasa Metro Manila, may meeting tayo bukas, mag-PPM ako. Okay? Okay. Meron na tayong taga-probinsya. Okay. Ngayon, kung meron kayong gustong ipasok sa GC Probinsya? na para makasama pa, kausapin yung mabuti, i-briefing nyo, i-explainin nyo. Oy, sali ako! Minyo! Oy, sali ako, Mima! Mima, sali niyo ako! Grabe naman nga. Hindi, promise, hindi ako magsasalita. Hindi ako magiging traidor sa grupo nyo. Sali ako! Magkano ba kaso 30 lang. Lugi ako kasi malaki channel ko eh. Oo sa mga... Dapat ihanay nyo ako sa kahit kay ano na lang. Kahit sa sahod na lang ni Ulo. 100k yata sahod nun, 150k hindi ko alam. Ay, Boss Randall and Madame, galip shoutout. Dapat mga ganun ka yung sahod ko yun, ha? Recruit nyo ko, ha? Okay. Na ang magiging trabaho niya ay ganito. Okay? Hindi pinag-uusapan dito prinsipyo. Aba? Pinag-uusapan dito yung kikitain. Okay? Kilala niyo naman ako, hindi ako nagtatapyas, hindi ako nagkakat pagdating sa bayaran ng vlogger. Okay? Yung hindi daw nagkakat pero hindi daw nagkakat pero putay na wala na nga halos daw yung 30% nga daw nasa sayo na. So ito po yung sinabi ni Mima sa atin. Ito mo. May sinabi po si Mima about sa atin, no? So panoorin po natin dito. Ito crush ako nito kasi siguro pumapatol ako sa lalaki. Hindi naman ako pumapatol sa lalaki. Ito yung sinabi ni Mima. Wait lang. Ito. Okay, babasahin natin guys yung sinabi ni Mima. Okay, ito. Sige, ito na. Pag dito ba? Ay, video pala to. So, tanggalin muna natin yan. At muna tayo dito. So, eto na. Yan, wait lang. Lagyan natin ng background. Guys. Eto to. Eto na, lagyan natin ng background. Yung medyo sad song. Eto to, yan. Rinig niyo yung background. Eto. Eto na po, ang sulat ni Mima Punyeta para kay Jay Guevara. Asan na? Yan. Lakihan natin ha. Ayan Mima Punyeta comments ang kanyang pangalan. Ganito ka ba talaga, Jay Guevara? Gagamit ng ibang tao para makahut-hut. Sa lahat ng na-scam nito, alam ko may kaso kang istapa. Pero uulitin ko, sa lahat ng na-scam nito, lumapit kayo sa akin. Ako ang magkakaso dito. Lumapit kayo sa akin at sisingilin ko kayo ng tig 10,000. Ay, wala pala. Sorry. Wala pala. Wala naman pala nakalagay. Wala palang nakalagay na gano'n. Hinaan natin yung sound. Hinaan natin ng konti. Okay? Lumapit kayo sa akin. At least sa akin walang history ng pagiging scammer. Ngayon pa lang. Ay, wala palang nakalagay doon. Wala pa. Sorry. Scammer. Ipapakulong natin to. Papakulong daw. Uy, nawala yung yung background music. Yan. Kawawa ang mga OFW at mga TBJ defender. Ang na-scam mo, ngayot ka. Ako ang magiging boses. Puta na, si Jonathan Morales. Ako ang magiging boses ng mga in-scam mong ni Malka.
Ito. Oh, sabi dito, yan ang tunay na pangalan at address ni Jay Guevara at may sampa na ng kaso sa kanya. Noon, istapa pero hindi na tinuloy kasi ano daw, bakit hindi tinuloy? Wait lang. Kasi ano, bakit putol? Kasi ano, bakit gano'n wala? Tayo na pang ano, no? Ay, wala talaga mga content nito pang showbiz eh. Iba din si Bakla eh. So Bakla ha? Nagle-level up ka na ha? Putang inang yan. Ikaw ang magiging boses ng mga in-scam ko? Bakit? Wala ba silang boses? Hindi ba nila ka... Puta na eh, hindi ka nga halos makabili ng upuan mo ngayon, naka-gaming share ka lang eh. Akala mo kung sino ka na? Tapos ikaw pa magiging boses ng mga in-scam ko? Bakit? Hindi ba nila ako kayang kasuhan? Tsaka ito pa lang tingnan nyo. Kinasuhan na daw ako dati ng istapa. Eh bakit wala? Asan yung kaso? Nakakapunta pa nga ako ng Davao eh. Nakakapunta pa ako ng Davao. Asan ang kaso ko? Anong klaseng kagaguhan to? Ha? Ay, may mapunyeta. Alam mo, yung, grabe, oh. Puta na, pang ano, hindi siguro tatakbong senador to. Pang senador tong mga ganitong ano, yun, oh. Kawawa ang mga OFW at mga TBJ defender na in-scam mo, ngayop ka. Ayo. Ako magiging boses ng mga in-scam mo, nimal ka. Siya daw magiging boses ng mga in-scam ko. Putik na yan. Ba't wala ba silang boses? Tsaka ito uy, maligo. Pag-aralan mo kung paano maligo ng gusto. Hindi ka pa nga halos marunong maligo ng gusto, tapos may ngelam ka ng problema ng iba. Tsaka ito kung may kaso man ako, nakakulong na ako. Eh, nakakapunta pa nga ako ng Davao. Putang inang yan. O ano ikakaso nyo? Baka mamaya makiisa ka rin, baka makasama ka dito. Babasahin natin. Okay? Babasahin natin. Okay, wait lang. Babasahin natin tong ano. Kaso English kasi. Dito tayo. Babasahin natin to. Okay. Babasahin natin tong ano. Tayo na kasi English eh. Dapat, ba't English kasi dapat Tagalog para maganda. Etong isa. Puta, English din eh. Puro English naman to eh. Paano kung mababasa to? Yan oh. Okay, so, putang ina, baka mapabilang ka dito, umiyak-iyak ka. Ay! Kung si Marley ka, may blue folder ako, may white envelope. Sobre white ano ba? Envelope pa to? Hindi pala. Sobre lang siya, sobre. Grabe, scammer daw eh, no? Tapos kinasuhan ako dati. Wala akong natandaan kinasuhan ako dati. Kinasuhan daw ako pero hindi daw tinuloy. So ano meaning nun? Kung kinasuhan ako tapos hindi tinuloy, ano ba talaga? Ang gulo ng kwento mo. Akala ko ba ikaw yung magiging tigapagtanggol at magiging boses ng tawag dito ng mga na-scam tapos kinasuhan nagsampa ng kaso sa kanya noon, istapa, pero hindi natuloy. Akala ko ba kinasuhan? Akala ko ba may inistapa? Bakit wala naman talaga to si... Alam mo minsan, Mima, atupagin mo yung pagbablog mo ng maayos. Baka sakaling magkaroon ka na ng tilapia. Tsaka ang pag-aralan mo dapat kung paano pagalingin yun. Kasi pag hindi mo daw napagaling ng maayos yun, ayon sa mga tropa kong nagpa-retoke, nagpatanggal ng hotdog, tawag dito, namamahu yan. Sir Alan, mega love shoutout sa'yo, Sir Alan. Kay Sia Sanpay, shoutout sa'yo. Ha, Mima? Namamahu yan, Mima, ha?
Oo, kaya ang gawin mo, pag-aralan mo kung paano siya alinisin. Oo, kung paano siya linisin kasi namamaho yan pag napabayaan mo. Oo, kaya ganun ha, Mima ha. Ano ba yung pinakamalakas niyong vlogger? Kita na, bobo, tingnan mo. Yung siya daw magiging boses. Lumapit kayo sa akin. Kapag lumapit kayo, may tigta 10K. Doon kaya doon sa sinasabing yung OFW, yung dating nag-sponsor sa akin, lapit ka daw kay Mima. Ay kaso medyo malaki talent pin yan. Kapag halimbawa lumapit ka dyan, tas wala naman ding makakainatnan. Lapit kayo dito, lapit kayo sa lahat ng in-scam ni Jay. Di ba? Sino ba talaga may in-scam? Ito ba? Wait lang. May papakita ko sa inyo dito. Wait lang. Hindi yan. Ito. Ito ba yun? Hindi. Ito. Ito ba yan? Hindi. Ito. Ito ata. Parang ito talaga. Scam talaga to. Masa nanay? Ay, naku, nabura ko na ata, no? Ito talaga, scam. Asan na yung, ito talaga, kasi may katibayan. Ito. Saan yan? Ito maganda, may Ito, messenger. Ito ba yun? Ay, hindi. Naku, hindi ko na ata nahanap. Ito talaga, may katibayan na talagang nung scam siya. Oo, na magkano yung in-scam? 30 to, nasa 100K. Saan na yun? Ito, nasa na yun? Transfer bangko. Nasa na yung transfer dito? Ito yung mga in-scam. At least may ebidensya. Kayo, may ebidensya ba? Kapakita natin yung mga in-scam. Ito talaga, lalihiti mo na in-scam talaga. Kaya bago nyo ako gawan ng ganyan, alamin nyo muna yung mga kasamahan nyo, baka mas masahol sila ha. Kasi ito, may OFW na mismo. Sasabi mo, bibigyan mo ng tawag dito, bibigyan mo ng boses ang mga OFW. Pero yung kasamahan mo, ayaw mo bigyan ng boses. Katulad niyan. Katulad nito. Ito scammer. Yan talaga lihitin mong scammer, Tingnan mo, Christopher Faustino. Putang ina. Total of 32,000 pesos. Ayan, transfer, bank account, bank to bank. Ayan ang scammer. Yan ang pang-i-scam. So para daw saan tong pera? Para sa pangpagawa ng t-shirt kay Bantag. Anak ng teteng hanggang ngayon, wala pa rin yung t-shirt ni Bantag. Inanay ata. Ayun ang totoong scammer. Yan ang lihitin mong scammer, guys, Putay na. Ako pa susubukan nyo. Bago nyo ako gawan ng issue, dapat kausapin nyo muna tong kasamahan nyo. Kasamahan nyo to Ayan Christopher may pangalan Christopher Faustino. Wait lang. May babasahin ba ako na chat? Saan? Ano daw sabi niya? Boss Jay, basahin mo message ni Ma'am Edith. Pwede mo balikan yan si Mima. Bawal i-push yung pangalan mo. At address kung wala kang kaso. Ito naman. Dapat pala, hindi ko na binasa. Ako na po bahala dun. Kaya nga sinabi ko kanina, idadagdag ko siya dun sa puting envelope. Idagdag na lang natin siya, Ma'am Edith. Nasaan na? Ano ba si Ma'am Edith? Ma'am Edith, where are you? Ito to. Ma'am Edith, idagdag na lang natin siya, idagdag na lang natin sa mga kakasuhan. Idagdag na lang natin. Gusto mo pala magka-problema, bibigyan kita ng problema. Yan talaga yung yan talaga yung scammer. Ito pa, ayan, nag-good morning pa ang nagpadala. Good morning po. I have time to send the t-shirt na request ko sa'yo. Below, DG Bantag with special signature.
So, ibig sabihin pala, ito palang si Chris Ulo ay nag-aalok sa mga viewers noon ng bantag, no? Nag-aalok ng mga t-shirt. Ito talaga pang-scam kasi may inalok ka. No, may inalok ka na ganito, o ma'am, padala ka ng pera. Papagawan kita ng t-shirt, tapos pipirmahan pa yan ni Bantag. Malakas ako kay Bantag eh. Malakas ako kay Bantag. O, halimbawa, ito. O, halimbawa, itong ticket na to, katulad nito, lakihan ko lang muna yung picture ko. O, halimbawa, yung ticket na to. Etong ticket na to, may halaga to. Una-una, may video, tapos may pirma ni Tatay Digong. O, pinalaminate ko na yan, o. O, diba? Eto, mabibili talaga to. So, ito, halimbawa, may isang OFW dyan. O, ma'am, bigay ko sa'yo to. Magkano lang? 30,000. Tapos, hindi ko binigay. Yun ang scam. Katulad nito. Katulad niyan. O, nag-asam-asam or ano ba ang tawag dito? Nag-antay yung tao na ipadala sa kanya pero hanggang ngayon wala pa rin. Nasaan na yung t-shirt ni Bantag? Wala na, di ba? Hello po, ma'am. Ox po. Sa isa na, kakagising ko lang. Busy ako kahapon kaya walang live. T-shirt ang sinasabi, hindi live. Oh. Oh, sabi naman dito ni ma'am, sir, thank you. Po, ingat po kay hanggang ngayon, eto na. Saan na yun? Eto po. Hello po, Sir Chris. Na-send nyo na po ba kahit po sa Grab? Let me know. Let me know owned you sa ito. Ibig sabihin, hindi nga talaga na-send na kasi hanggang ngayon daw, hindi pa rin daw po yan na-send. O, ito po yung binayad ni ma'am, ni Tia Payumo from US. 32,000 pesos, guys. Yan, bank transfer yan, guys, na ibinigay. O ngayon, kung ako gagawan nyo ng issue, baka Mima, magka-problema ka. Baka yung ibig sabihin ng Mima na pangalan mo, Mima Punyeta, baka magiging putragis ka na. Kaya wag ako, ha? Kasi kung ebidensya lang, marami akong hawak sa inyo. Kung ebidensya lang, marami akong hawak sa inyo, ha? Kaya, wag ako. Alam na daw address mo. Di pumunta kayo dito, mga putang ina nyo. Punta kayo dito sa amin. Alam nyo naman pala na yung address namin. Punta kayo. Welcome. Paghahanda ko pa kayo. Ano gusto nyo? Isang baboy? Pagkakatay ko kayo. Punta kayo dito. Walang problema. Ha? Punta kayo dito. Okay. Welcome. Pagkakatay ko kayo ng baboy. O pagtapos ko rito, pagkatapos ko ng live ko maya-maya, pero mamaya pa tayo natapos, may papanoorin pa tayo. Papakain ako ng baboy ko. Oh, titignan ko yung medyo pang lilitsunin doon. Lilitsunan ko kayo. Punta kayo dito. Yun nga lang, ang isa lang masasabi ko sa inyo, hindi ko lang sure kung makakauwi pa ba kayo. Yan ang sinasabi ko. Hindi ko po sure kung makakauwi pa ba kayo pag pumunta kayo dito. Yan lang hindi ko ma-sure sa inyo. Pero kayo, welcome po kayong pumunta dito. Punta kayo. Anong problema yan? Okay, sa Lino, may galog shoutout sa'yo. Punta kayo dito. O katulad doon nito. Katulad lang nito. Eto.